Si Kenote ang pinakamalakas na eskrimador, ngunit tinatrato siyang parang isang traidor matapos siyang umalis sa kanyang koponan. Upang matubos ang kanyang sarili, napilitan siyang sanayin ang pinakamasamang koponan ng akademya na binubuo ng mga kakatwang kontrabida, ngunit matapos masaksihan ang kanyang mahabang itim na espada, ang kanyang kagamitan lamang ang nais nilang sanayin buong araw. Bago niya nakilala ang mga batang babae, sina Lekti, Rico at Mesora ang itinuring na pinakamasamang pangkat ng bombero sa paaralan. Hindi lang sila walang pakialam, kundi napakasama rin ng kanilang mga marka sa akademiko at pagsasanay kaya't nagpa siya ang pinuno ng Sky Wizards Academy na nagngangalang Freya na mayroon na silang huling pagkakataon para sa kanilang sarili o kaya'y mapatalsik na parang basura. Samantala, sumakay si Kenote ng bus na nagdala sa kanya sa isang lugar sa bayan kung saan nagsimula siyang maglakad ngunit nabangga niya si Mesora na mukhang nagmamadali. Kahit papaano ay nasuspend siya nito, at natarante pa siya nang makita ang tinapay niyang may bahid ng jam sa plataporma nito. Nang bumangon siya, nagsimulang sumigaw ang babae na may umaatake sa kanya na isang weirdo, ngunit napansin niya agad na wala na si Kenote. Maya-maya, habang nilalabhan ang pantalon nito na may mantsa ng jam, nakita ni Kenote si Rico na humahanga sa sarili sa salamin. Nang mapansin niyang wala na itong silbi, sumigaw siya na sana'y may magligtas sa kanya mula sa weirdo, ngunit nawala ito na parang isang masamang tao na sa wakas ay nanakit. Pagkalipas ng ilang oras, palabas na si Kenote ng banyo nang makita niya si Lekti na nakatayo sa may pinto, at agad niyang napansin na maluwag ang pagkakatakip ng kanyang pakete. Nawalan siya ng kontrol. Matapos maisuot muli ang kanyang pantalon, nakilala ni Kenote ang isa sa kanyang dating miyembro ng team na nagngangalang Chloe na nagsabing nakakuha siya ng magandang deal sa pinuno ng Sky Wizards Academy. Pagdating niya sa opisina ni Friend, ipinaalam nito sa kanya na siya ang magiging instructor na mamamahala sa Furry Team 6, na siyang pinakamasamang Furry Team upang hubugin sila bilang mga kapaki-pakinabang na mandirigma. Maya-maya, sina Lekti, Mesora at Rico ay nasa silid ng Furry Team 6 at pinag-uusapan ang kanilang karanasan sa isang misteryosong weirdo na nakilala nila ng umagang iyon, para lamang mabigla nang pumasok ang weirdo na kanilang tinutukoy sa silid at nagpakilala bilang kanilang bagong instructor. Agad na sinabi ni Mesora sa iba pang mga batang babae na si Kenote ang sikat na traidor ng akademya. Pinagsama-sama nilang lahat ang kani-kanilang mga armas para bugbugin siya dahil sa mga naganap na engkwentro nila kanina. Pagkalipas ng ilang minuto, tinanong ni Mesora si Kenote kung paano siya naging instructor nila, at sinabihan niya itong huwag nang masyadong pag-isipan ang mga detalye dahil gusto na niyang ituloy ang mga bagay-bagay. Gayunpaman, sinabi ng Angry Bird na tinanggap lang niya ang papel dahil gusto niyang gumawa ng ilang pribadong teknik ng OnlyFans kasama sila. Sinabihan siya ni Kenote na tumahimik at pagkatapos ay binasa ang kanyang mga detalye kasama na ang katotohanan na ang kanyang mga marka sa pag-aaral sa silid-aralan ay napakasama kaya pinayuhan siyang huminto. Gayunpaman, sinubukan ng dummy na ipagtanggol ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasabing ang kanyang tunay na kakayahan ay hindi masusukat sa mga pagsusulit. Dahil dito, pinagmasdan siya ng lahat ng mga mata dahil halatang mas bobo pa siya kaysa sa hawakan ng pinto kaya nagtago siya sa ilalim ng mesa sa kahihiyan. Gusto sanang magpakilala ni Rico, pero pinutol siya ni Kenote habang isiniwalat na kahit halos perpekto ang mga marka niya, bumabagsak din siya dahil sinasadya niyang tumanggi na ipasa ang kanyang mga takdang aralin. Para kay Lekti, isiniwalat ni Kenote na ang mga marka niya ay kasing bastos ng kay Mesora, at idinagdag na hindi siya pare-pareho sa kanyang mga praktikal na pagsusulit, ngunit hindi tulad ng iba, nagsimula siyang humingi ng tawad ngunit nauwi sa pag-umpog sa kanyang halos hindi gumaganang utak. Bago pa man makapagsimula si Kenote sa kanilang klase, tinawag siya ni Mesora na isang traidor na hindi niya kailanman kikilalanan. Gayunpaman, hindi alam ni Lekti ang ibig niyang sabihin, kaya ipinaliwanag niya kung paano nakauwi si Kenote matapos magsolo ng isang grupo ng mga Devil Beetle sa larangan ng digmaan ngunit biglang naging isang shot init na hindi nakasama sa lahat ng kanyang misyon na nagresulta sa pagkatalo ng kanyang koponan sa kanilang mga S-rank promotion trial. Kinailangan silang ipaalala ni Kenote na sila ang Crash Tier Team na nangangailangan ng tulong at nang tanungin niya kung gusto ni Mesora na manalo kahit minsan, inanunsyo niya na magiging isang ganap na Sky Wizard siya sa anumang paraan na kinakailangan. Sinabi ni Kenote sa kanilang tatlo na tinatawag nila siyang Kronos, ang Black Sword Master, at ipinangako niya sa kanila na kung magsasanay sila sa ilalim niya, magiging sapat ang kanilang lakas upang talunin ang mga high-ranking fire team at malaki ang maitutulong sa paglaban sa mga Devil Beetle. Nang marinig ito, nagsimulang isipin ng mga babae ang kanilang mga sarili bilang mga kontrabida sa S-rank at pumayag si Mesora na maging estudyante niya. Si Rico, na ayaw mag-ehersisyo, ay pumayag kalaunan na sumali ngunit binalaan siya nito na ang kanyang banal na pagtatanghal ay maaaring magpaibig sa kanya.
Nang tanungin ni Kenote si Lekti kung kasama siya, nang inig ito na parang may sira na printer at sinabing masaya siyang sumama sa kanila. Samantala, nagiinuman sina Chloe at Yuri sa labas at sinabi ni Chloe sa kanya na hindi pa handang lumabas si Kenote para sa isang tunay na misyon bago niya isiniwalat na siya na ngayon ang instructor ng isang E-rank fire team. Nagulat si Yuri dito ngunit sinabi ni Chloe na ayos lang dahil siya ang humiling nito. Gayunpaman, nagsimulang magreklamo si Yuri tungkol sa kung gaano kamakasarili si Kenote at nagmakaawa si Chloe sa kanya na huwag na siyang masyadong sir-on bago binanggit ang katotohanan na sinusubukan pa rin ni Kenote na gampanan ang kanyang tungkulin bilang isang Sky Wizard sa pamamagitan ng pagtatanggol sa kapayapaan ng lungsod. Samantala, lumipad si Kenote kasama ang mga batang babae papunta sa isang lugar sa kalangitan kung saan tinanong ni Masora kung bakit gumagamit siya ng hoverboard para lumipad sa halip na mahika. Sumagot si Kenote na sanay na siya rito at naina si Masora dahil minamaliit niya sila ng husto kaya hindi na siya nag-abalang lumipad ng maayos. Nang tanungin ni Masora kung ano ang kanilang pagsasanay para sa araw na iyon, sinabi ni Kenote na maglalaro sila ng tag at nagulat ang mga batang babae nang marinig ito. Itinuro ni Masora na ang tag ay isang laro para sa mga baguhan na bagong natutong lumipad at nagreklamo rin ang ibang mga babae ngunit pinutol ni Kenote ang kanilang pag-iyakan upang ipaalam sa kanila na maaari nilang gamitin ang kanilang mga armas upang atakihin siya ng buong lakas habang naglalaro. Sinabi rin niya na matatapos ang laro kung mapabagsak nila siya at pagkatapos ay magsisimula siyang mag-surf sa kalangitan ng napakabilis. Tumakbo si Masora upang habulin siya at pagkatapos ng ilang minutong paghabol sa kanya, sinubukan niya itong atakihin gamit ang mga galaw na natutunan niya mula sa Demon Slayer. Naiwasan ni Kenote ang kanyang mga kaawa-awang atake gamit ang mga matatalinong galaw at pumunta siya sa ibang bahagi ng kalangitan kung saan inatake siya ni Lekti gamit ang dalawahang espada nito. Madali niyang hinarang ang mga atake ni Lekti at kalaunan ay nawalan siya ng kontrol nang tamaan siya ng isang kaway ng kanyang grease. Nang sandaling iyon, sinubukan ni Rico na patayin si Kenote gamit ang kanyang mahiwagang baril ngunit hinaila ni Kenote si Lekti palayo at hinarang ang atake gamit ang isang mahiwagang punyal. Pagkatapos, pinuri ni Kenote si Lekti para sa kanyang pinong mga galaw sa labanan at sinamantala rin ni Rico ang pagkakataong ito para pagandahin ang kanyang sarili. Kinabukasan, si Kenote at ang mga batang babae ay nasa ika-6 na silid ng pagpupulong at ipinaalala niya sa kanila na ang pagsasanay upang maging mas malakas ay hindi isang madaling gawain. Nang sandaling iyon, tumayo ang nagnanais na maging Barbie at sinabing wala siyang balak na sumama sa kanya. Habang naglalakad siya palayo, sinabihan niya sila na magagawa nila ang gusto nila at sinubukan siyang pigilan ni Masora ngunit sinabihan siya ni Kenote na hayaan na lang siya. Tinanong ni Kenote kung handa na sina Lekti at Masora para sa pagsasanay at pareho silang nagpahayag ng kanilang sigasig para dito. Pagkalipas ng ilang minuto, nahihiyang sinabi ni Lekti kay Kenote na tapos na siyang magpalit at tumugon si Kenote sa pamamagitan ng pagbukas ng kurtina upang ipakita ang kanyang edukadong kasuotan bilang dalaga ni Lekti. Natarante siya at hiniling sa kanya na huwag tumitig pero sinabi ni Kenote na maganda ang itsura niya suot iyon. Gayunpaman, sinabi ni Lekti na hindi iyon ang punto at saka tinanong kung tama ba na sayangin nila ang kanilang budget para sa fur itim sa murang cosplay sa Walmart. Sinabi ni Kenote na mahalaga ito at saka binato siya ng bag bago sinabi sa kanya na ang kanyang pagsasanay para sa araw na iyon ay ang mamigay ng mga flyers suot ang damit na iyon. Ilang minuto ang lumipas, may ilang babaeng estudyanteng naglalakad sa bakuran ng paaralan at sinubukan silang lapitan ni Lekti ngunit muntik na silang kilabutan sa panginginig at pagkautel. Maya-maya lang, may ilang mga lalaking pumasok at agad silang nabighani sa kanyang kasuotan bilang katulong. Hindi nag-aksaya ng oras ang mga natalo para simulan siyang kalabanan at kalaunan ay nalaglag lahat ng kanyang mga flyers. Nang mapansin nila ang mga flyers sa sahig, inabutan niya ang mga ito at natuwa sila nang makitang may mga kupon ito para sa tanghalian. Nagpasalamat sila sa kanya habang naglalakad palayo at ipinagmamalaki ni Lekti ang sarili sa pagtupad sa kanyang misyon. Kasabay nito, binigyan ni Kenote si Masora ng sarili niyang espesyal na gawain na hanapin ang kahinaan ni Rico at nang mapasigaw si Masora sa gulat, ipinaliwanag niya na lahat ay may kahinaan, kasama na ang peking si Sabrina Carpenter. Sinabi niya na maaaring mayroon siyang nakakagulat na kahinaan sa kabila ng kanyang pagiging kalmado at ikinatwiran ni Masora na lumalabag siya sa hangganan dahil sa kanyang sama ng loob kay Rico. Mabilis niya itong pinatahimik sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang bibig at habang nagtatago sila sa sulok, dumaan si Rico. Nang sumakay si Rico sa bus, binitawan niya ang kanyang bibig ngunit itinuro niya na ang mga kamay nito ay nasa kanyang mga pukana. Humingi siya ng tawad at sinubukang ipaliwanag na hindi niya alam kung nasaan ang mga kamay niya ngunit lalo lamang itong nagpagalit sa kanya dahil sa isip niya, sinasabi nitong napakaliit ng mga supot ng gatas niya para mapansin.
Hindi niya pinansin ang mga yabag nito at itinulak siya pasulong para simulan ang kanyang misyon. Habang naglalakad si Rico sa lungsod, pinanood siya ni Masore mula sa likod ng isang puno at nakita siya ni Rico sa pamamagitan ng refleksyon sa isang dingding na salamin. Ginulat siya ni Rico nang tumakbo siya sa likuran niya at noong una ay tinanong niya kung bakit siya sinusundan ni Masore ngunit kalaunan ay, inakala niyang naiinip lang ang ulong unga na iyon. Sinabihan niya si Masore na mamili siya at nangyayain ni Masore na sumama sa kanya, hinailan niya ang pisngi nito at tinanong kung bakit bigla itong naging interesado sa mga ginagawa nito. Kalaunan ay nagpasya si Rico na sumama sa kanya, kaya masayang hinabol siya ni Masore. Kasabay nito, nagpapahinga si Kenote sa isang outdoor restaurant nang dumaan si Lekti para iabot sa kanya ang huling flyer. Nang tanungin niya kung tapos na ba siya sa misyon, masayang sumagot siya ng oo at ikinwento kung paano siya natakot noong una ngunit nagkaroon ng lakas ng loob matapos may hatid ang unang ilang flyer. Gayunpaman, sinabi ni Kenote na unang hakbang pa lamang iyon at pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ang restaurant na kinaroroonan nila ay naghahanap ng part-time na staff member. Binati niya ito ng good luck at habang naglalakad ito palayo, sinubukan nitong makipagtalo na hindi niya kaya pero lahat ng tao sa paligid ay nagsimulang mag-order ng pagkain. Sa isang lugar naman, isang nerd na may 4 na mata ang nag-aaral tungkol sa mga Devil Beetle habang naglalakad sa pasilyo at nabangga nito si Yuri, dahilan para matapon ang inumin nito sa pakete ng pantalon nito. Sinimulan niya itong panasan gamit ang kanyang panyo at ang kaaya-ayang sensasyon ay nagpagala-gala sa isip ng kapatid papunta sa Lalaland. Kasabay nito, sina Rico at Masore ay magkasamang namimili at tinanong ni Masore si Rico kung bakit siya bumibili ng mga nakakabagot na libro tungkol sa pilosopiya. Kaya tinawag siyang batang astig ni Rico dahil puro serye ng isekai tungkol sa utak ang binabasa niya. Pumunta sila sa isang bahagi ng mall kung saan nakadisplay ang mga laruan at nangyakapin ni Rico ang isa sa mga manika. Sinabi ni Masore na hindi niya alam na mahilig pala ang reyna ng kagandahan sa mga cute na bagay. Pagbalik sa restaurant, hindi makapagsalita si Lekti para humingi ng order sa ilang mga lalaki kaya tinukso siya ng mga ugok dahilan para tumakbo siya palayo dahil sa kahihiyan. Nakita ito ni Lloyd at nakilala niya si Masore bilang isang estudyante ni Kenote. Mag-isang nakaupo si Lekti sa tabi ng pinto na parang palpak at nagulat si Masore nang buksan niya ang pinto sa likuran niya. Nang tanungin ni Masore kung bakit siya nag-iisa roon, nagsimulang umiyak si Lekti. Binigyan sila ni Masore ng maiinom at matapos ipaliwanag ni Lekti ang sitwasyon, tinanong niya kung paano isang misyon ang paglilingkod sa isang grupo ng mga mababang uri ng tao. Nang tanungin ni Lekti si Masore tungkol sa kanyang espesyal na misyon, iniwasan ni Masore ang tanong at pagkatapos ay sinabihan siyang umasa sa kanya kung talagang kailangan. Masayang tinanggap ni Lekti ang alok na ito at nang magbihis si Masore ng damit pang bunny girl sa restaurant, lahat ng mga lalaki sa lugar ay nagsimulang mabaliw. Nang sandaling iyon, isang estudyanteng nagngangalang Lloyd ang humiling kay Lekti na bigyan siya ng tubig at nang ibuhos niya ang tubig sa kanya, sinabihan niya itong magtiwala sa kanyang instructor bago itinuro na mayroon siyang isang mabuting kaibigan na nagsusumikap na tulungan siya. Nang gabing iyon, nakipagkita ang mga babae kay Kenote at itinuro niya na gumagamit si Lekti ng estilo ng espada na nilikha ng kanyang swordmaster na nagngangalang Albert. Nagtaka si Lekti kung paano niya nalaman ang tungkol sa pamilya nito at ipinaliwanag pa niya na nabigo lamang ito noong laro nila ng pagtatalo dahil nahihirapan itong tumingin sa mata nito. Inamin niya na kinasusuklaman niya ang sarili dahil sa pagiging isang walang pag-asa na introvert at inalo siya nito sa pamamagitan ng pagtapik sa ulo nito habang sinasabing maaayos din niya ang problema nito sa lalong madaling panahon. Nang tanungin niya si Masore tungkol sa sarili nitong misyon, sinabi ni Masore na nabigo siya dahil wala siyang makitang kahinaan ngunit itinuro rin niya na mahilig si Rico sa mga librong may kinalaman sa pilosopiya at mga cute na bagay at sinabi ni Kenote na may progreso siya. Kinabukasan, sinabi ni Kenote kay Masore na lilipat siya mula sa paggamit ng espada patungo sa paggamit ng mahiwagang kanyon upang magamit ng husto ang kanyang mga talento ngunit sinabi niyang hindi niya ito kailanman gagawin. Nang sinubukan niyang magpaliwanag pa, napaiyak siya habang ipinapahayag ang kanyang pagkadismaya sa kanya bilang isang instructor at pagkatapos ay tumakas. Ilang taon na ang nakalilipas, isang grupo ng mga Sky Wizard ang natakot nang makita nilang papalapit sa kanila ang isang malaking kawin ng mga Devil Beetle ngunit isang makapangyarihang Sky Wizard na nagngangalang Soshi ang sumugod at pinabagsak ang marami sa kanila gamit ang kanyang napakalaking espada. Sinubukan siyang sabugin ng ilang Devil Beetle ngunit nakaiwas siya at natalo rin ang mga ito. Nang lumitaw ang boss ng Devil Beetle, naiwasan niya ang lahat ng atake nito bago ginamit ang kanyang bankay upang sabay-sabay na paksain ang lahat ng Devil Beetle sa lugar. Nang makita ito, naghiyawan ang mga tao at namangha si Masore sa antas ng kapangyarihang ipinakita ng kanyang ina.
Sa kasalukuyan, nakatayo si Masore sa tabi ng puntod ng kanyang ina at nang maalala niya ang mga salita ni Hinata, sinabi niyang hindi siya susuko. Kinabukasan, naghatid si Lekti ng kape sa isang silid at habang naglalakad siya pabalik, nakita niya si Rico na naglalakad sa pasilyo kaya hinabol niya ito. Nangyayain niya si Rico na sumama sa pagsasanay, tumanggi ang nagpapakilalang Diyosa at sinabing wala siyang oras para sa isang pagsasanay. Binanggit ni Lekti na hindi pumasok si Masore sa paaralan nitong mga nakaraang araw at sinabi niyang hindi niya alam ang gagawin ng mag-isa. Gayunpaman, sinabi ni Rico na mali ang taong tinanong niya dahil pakiramdam niya ay isa siyang Diyosa sa langit na higit na nakakaalam ng kanilang mga kalokohang problema. Samantala, ang apat na matang nerd na dating nagngangalang Noah ay hawak ang panyo na nakuha niya mula kay Yuri habang nag-eensayo ng kanyang talumpati ng pasasalamat kay Yuri ngunit nakita niya si Yuri na nakikipagkite kay Hinata sa malapit. Tinanong ni Yuri si Hinata kung bakit hindi niya sinasanay ang mga babae nitong mga nakaraang araw at nang tanungin niya kung paano niya nalaman, sinabi nitong madali lang itong malaman dahil hindi kailangang gamitin ng 6 na furry team ang training airspace. Sinabi ni Hinata sa kanya na kailangan niyang bumisita sa kanyang mga anak na babae at nagpasalamat siya rito sa pag-aalaga sa kanyang mga anak na babae, dahilan para maguluhan siya nang tawagin niya itong senpai. Matapos mapanood ang kanyang crush na niloloko ng isang walang pakialam na hari, nakaramdam si Noah ng labis na pag-asa kaya't nabitawan niya ang panyo at ang love letter na isinulat niya para kay Yuri sa sahig. Maya-maya, dumating si Hinata sa isang restoran kung saan niya nakita si Masore na nakasuot ng kasambahay at naglilinis ng sahig. Nang sinubukan niyang kagatin ito, sinabihan siya ng kanyang ama na huwag maging bastos sa bisita. Sinabihan niya ang kanyang ama na huwag makialam at itinuro ni Hinata na ang matandang utot ay mukhang masyadong pangit para maging ama niya, kaya sinabi niya kay Hinata na kamukha niya ang kanyang ina. Nang umalis si Masore sa silid, humingi ng tawad ang kanyang ama kay Hinata para sa inasal ng kanyang anak at ipinaliwanag na ang kanilang relasyon sa pamilya ay hindi perpekto. Nang makita ni Hinata ang isang larawan ng pamilya sa dingding, sinabi niyang maganda ang hitsura ng nanay ni Masore na si Sosie at sinabi ng tatay na ang larawang iyon na lang ang natitira sa kanya. Pagkatapos, ay hinainan ng tatay ni Masore ng breakfast steak si Hinata at habang kinakain ito ni Hinata, isiniwalat ng tatay na ang steak na kinakain niya ang paborito ni Sosie. Sinabi rin niya kay Hinata na isa itong Sky Wizard at binanggit kung paano nasira ang relasyon nila ni Masore kaya hindi niya ito masigawan kahit na lumiban ito sa paaralan nitong mga nakaraang araw. Tinanong ni Hinata ang matandang lalaki kung bakit ganoon na lang kaabala si Masore sa mahiwagang espada ng kanyon at napagtanto niya rito na hindi lang basta kakilala si Hinata. Sinabi sa kanya ni Hinata na siya ang instructor ni Masore na inatas ang tulungan itong lumakas. Pagkatapos, isiniwalat ng matanda na ang kanyang asawa ay isang mahusay na eskrimidor ng mahiwagang kanyon sa isa pang lumulutang na lungsod na kanilang tinitirhan hanggang sa hindi na ito nakabalik mula sa isang misyon isang araw. Isiniwalat din niya na ang mga natural na tulad niya ay nawala na ang lahat ng alaala niya matapos itong pumanaw at sinabing gusto ni Masore na ituloy ang mahiwagang eskrima ng kanyon dahil ayaw niyang makalimutan ang kanyang ina. Ilang taon na ang nakalilipas, inihagis ni Sosie ang batang si Masore pataas sa kalangitan at nagkaroon ng romantikong oras kasama ang kanyang asawang si Gale bago lumapag si Masore sa ibabaw nila. Sinimulan siyang purihin ng mga tao sa lungsod dahil sa pagiging bersyon nila ni Gojo at sinabi niya sa kanila na lagi silang maaasahan sa kanya. Pagkatapos, pinaghain ni Sosie si Masore ng breakfast steak at nagdulot ng ilang mapaminsalang aksidente sa paligid ng bahay dahil sa kanyang napakalakas na mahika bago nakatanggap ng tawag para sa isang misyon. Nang sabihin niya kina Masore at Gale ang tungkol sa misyon, sinubukan siyang pigilan ni Masore ngunit pinakalma siya ni Gale upang makaalis na si Masore. Pagbalik ni Sosie, lumipad siya sa kalangitan kasama si Masore at sinabihan itong tandaan na lumalaban siya para protektahan ang lahat ng tao sa lungsod. Nang sandaling iyon, may ilang Robocop na nagsimulang humabol sa kanila at ipinaalala ni Masore sa kanyang ina na kailangan niya ng pahintulot para lumipad sa ibabaw ng lungsod ngunit pinili ni Sosie na huwag itong pansinin habang nauuna siyang lumipad. Kinabukasan, nagpaalam sina Gale at Masore kay Sosie habang paalis na ito para sa isang misyon at nang gumabi na, napansin ni Masore na nahuhuli na ang kanyang ina kaya bumaba siya para tanungin si Gale tungkol sa kanya. Sinabi ni Gale na wala silang nanay sa kanilang bahay at naglibot siya sa bayan para tanungin ang lahat tungkol sa kanyang ina ngunit tila walang nakakaalala sa kanya. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ng ilang Sky Wizard na namatay ang kanyang ina habang pinuprotektahan sila at habang umiiyak siya, ibinigay nila sa kanya ang espada ni Sosie. Matapang na inangkin ni Masore na siya ay magiging isang makapangyarihang Sky Wizard tulad ng kanyang ina at sa kasalukuyan, patuloy niyang itinutok ang kanyang espada sa isang bato habang nagtataka kung bakit hindi siya manalo sa mga tunggalian.
Natumba siya sa lupa at nagpasya na hindi siya susuko dahil sa kanyang ina. Sa sandaling iyon, dumating si Hinata at pumunta sila sa puntod ng kanyang ina sa isang himlayan para sa mga yumaong Sky Wizard na tinatawag na Hills of Hope. Binanggit ni Hinata ang katotohanang araw-araw siyang pumupunta roon at bilang tugon, nagsimula siyang magreklamo tungkol sa kung paano niya kinamumuhian ang kanyang ama dahil sa pagbubunyag ng kanyang mga sikreto. Pagkatapos ay sinabi ni Hinata sa kanya na tinanong niya si Gale kung bakit siya masyadong nahuhumaling sa mahiwagang espada ng kanyan at hiniling niya sa kanya na manampa sa puntod ng kanyang ina na isusuko niya ang sandatang iyon. Sinabi niya sa kanya na hindi siya kailanman magiging malakas gamit ang sandatang iyon at ikinatuwiran niya na gusto niya maging isang mahusay na eskrimador ng mahiwagang kanyan tulad ng kanyang ina upang mabawi ng mga tao ang kanilang mga alaala kay Sosi, ngunit sinabi ni Hinata na hindi pa nababawi ng mga natural ang kanilang mga nawawalang alaala noon. Sinabi niya na siya ang unang makakagawa nito at ito ang nagpatawa sa kanya kay Hinata bago inamin na gusto niya ang mga taong katulad niya. Pagkatapos ay sinabi niya na bibigyan niya ito ng tip kung paano maging isang mahusay na eskrimador ng mahika dahil alam na niya ngayon kung gaano kalakas ang kanyang determinasyon at hiniling niya sa kanya na manampa na magiging mas mahusay siyang eskrimador ng mahika kaysa sa kanyang ina. Hiniling din niya sa kanya na manampa na magiging sapat ang kanyang lakas upang protektahan ang kanyang ina at ang kanyang sarili. Habang iniwawagayway niya ang kanyang espada, hinawakan ni Hinata ang kanyang kamay at sinabihan siya ng ilang mga salitang parang pulso na nagpamula sa kanyang mga pisngi. Kinabukasan, sinalubong ni Mesore si Lekti sa kalangitan at nang magpakita si Hinata, nagpasalamat siya dito bago lumipad palayo. Si Rico, na nanood mula sa ibaba, ay nagsabing nagsisimula na siyang maging interesado kay Hinata. Pagkalipas ng ilang araw, sumama sina Yuri kina Hinata at Lloyd sa tabi ng mesa at pinuri ito dahil sa kakayahang makayanan ang pressure ng pagiging pinakakinasusuklaman na lalaki sa paaralan. Binago ni Hinata ang usapan sa pamamagitan ng pagturo na ang susunod na kalaban ng kanyang grupo ay ang Fur-E Team 5 at isiniwalat ni Lloyd na mabilis silang makakarating sa D-Rank promotion. Sinabi ni Yuri na naniniwala ang lahat na walang paraan para manalo ang kanyang Fur-E Team dahil sa kung gaano sila kaina at sinabi ni Hinata na maganda ito dahil mapapagan ito ang kanilang pakiramdam. Tinanong ni Yuri kung sinusubukan niyang sabihin na ayos lang na matalo ang kanyang tatlong sukura at sumagot si Hinata na sinusubukan niyang sabihin na mas malaki ang tsansa nilang manalo kaysa sa inaakala ng sinuman. Pagkaalis ni na Yuri at Lloyd, lumapit si Rico at tinanong si Hinata tungkol sa mga papeles sa mesa. Isiniwalat ni Hinata na sila ang kanilang susunod na kalaban at nang banggitin niya ang katotohanan na malapit nang matapos ni Lekti at Mesora ang kanilang pagsasanay, sinabi ni Rico na wala siyang balak na magsanay kasama niya. Sinabihan siya ni Hinata na gawin ang gusto niya at sinabihan siya nito ng masasakit na salita habang paalis. Pagkalipas ng ilang oras, sina Mesora at Lekti ay nasa ladies' dressing room at tinutulungan ang isa't isa na magbago at pinag-usapan nila kung paano lumalaki ang kanilang kumpiyansa sa kanilang rank match dahil sa pagsasanay ni Hinata. Kasabay nito, kumatok si Hinata sa pinto at inalok silang bigyan ng ice cream para sa lahat ng kanilang pagsusumikap, ngunit tinanggihan ito ni Mesora sa pagsasabing mayroon silang aasikasuhin. Sinubukan ni Lekti na baguhin ang isip niya ngunit sinabihan siya ni Mesora na kailangan nilang pag-isipan ang susunod nilang laban at pagkatapos ay nangakong bibilhan siya ng ice cream mamaya. Pagkalipas ng ilang oras, nagkita silang dalawa ni Rico at nang tanungin ni Rico kung bakit nila siya ipinatawag, prangkang sinabi ni Mesora na gusto niyang sumama siya sa kanila sa pagsasanay. Sinabi rin ni Mesora na ayaw na niyang patuloy na matalo at itinuro na kailangan nilang magkasama para mangyari iyon. Gayunpaman, sinabi ni Rico na hindi siya sasali sa kanila dahil wala siyang mapapala sa pagsasanay. Sinabi ni Lekti na hindi ito totoo dahil naniniwala siyang tiyak na may maituturo sa kanya si Hinata at idinagdag ni Mesora na naniniwala siyang mapapalakas sila ni Hinata. Nang marinig ito, naalala ni Rico noong sinabihan siya nito na gawin ang gusto niya at sinabi niya sa kanila na hindi siya sinusubukang sanayin nito dahil alam niyang isa itong Diyosa. Nang paalis na sana siya, pinigilan siya ni Mesora sa pamamagitan ng pagmamakaawa na sumama man lang sa kanila sa laban, ngunit sinabi ng mayabang na Reyna na wala siyang interes na ipahiya ang sarili sa pamamagitan ng pagsali sa isang laban na alam niyang matatalo siya. Dahil sa desperasyon, lumuhad si Mesora at sinubukang magmakaawa sa kanya ngunit biglang pumasok si Hinata sa pamamagitan ng paghila sa kanya pabalik sa ere. Samantala, ipinaalam ni Frian kay Chloe na isang D-Rank Fur-E Team ang inatake noong nakaraang gabi habang nagpapatrolya at nang tanungin ni Chloe kung may lumitaw na Chimera, sinabi niyang lumitaw ito. Ipinaliwanag niya na sila ang mga commander ng mas maliliit na Devil Beetle at sinabing hindi nila maaaring hayaang lumapit ang nilalang kay Miss Gunn.
Tiniyak sa kanya ni Chloe na siya at ang Special Duty Fur team ang hahawak sa sitwasyon at pagkatapos ay binanggit ni Frian ang katotohanan na malapit nang magkaroon ng rank match ang Fur team ni Hinata. Ngumiti si Chloe at sinabing natuwa siya sa katotohanang nag-aalala si Frian kay Six. Kasabay nito, inihiga ni Hinata si Masore sa kanyang likuran at itinuro na naunawaan niya ang mga ito dahil alam niyang hindi tatanggihan ni Masore ang isang gantimpala maliban kung may bumabagabag sa kanyang isipan. Hinawakan niya sa ulo si Masora habang sinasabing ibibigay niya sa kanya ang susi sa tagumpay at lahat ay nagtaka kung ibibigay ba niya sa kanya ang mga daliri ni Sukuna. Kinabukasan, nagising si Rico pagkatapos ng isa na namang bangungot tungkol sa kanyang kapatid at habang naglalakad siya papunta sa paaralan, nakita niya si Noah na sumisilip kay Yuri sa pamamagitan ng ilang mga palumpong gamit ang ilang binocular. Nang mapagtanto niyang isa siyang stalker, sinimulan niyang ipagmalaki ang kanyang kagandahan sa pag-asang sisimulan na siyang manligaw sa kanya, ngunit sa halip ay tumakas ito. Samantala, sina Hinata at Masora ay nasa mataas na kalangitan at sinabihan niya itong bigyang pansin ang napakalakas na galaw na ipapakita niya sa kanya dahil balak niya itong gamitin ng isang beses lamang. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang madilim na espada at agad itong nakilala bilang isang maalamat na espada na tinatawag na Gladius. Gamit ang espada, nagpaputok siya ng isang malakas na pagsabog ng enerhiya na Sumires sa isang ulap at isiniwalat niya na ang galaw na ginamit niya ay isang magic cannon sword battle art na pinangalan ng Strike Blaster. Sinabi niya rito na ito ang galaw na pag-aaralan niya at agad siyang nanlamig. Hinawakan ni Masora ang kanyang espada at ginabayan siya nito mula sa likuran habang inutusan siyang idirekta ang kanyang magic energy sa kanyang espada. Habang ginagawa niya ito, inamin niya na ang kanyang husay sa paggamit ng espada at pagbaril ay napaka-abatista, ngunit sinabi niyang tuturuan siya nito ng galaw na iyon nang hindi inaalala ang mga pangunahing kaalaman. Nang tanungin niya kung ang galaw na iyon ang susi sa tagumpay, sinabi niya sa kanya na ang kanyang pinakamakapangyarihang kakayahan ay ang kanyang kakayahang magiting at sinabing ang paggamit nito sa isang one-shot move ang tanging plano nila. Pagkatapos ay nagawa niyang maisigawa ang pagputok, ngunit agad niya itong nagawa. Biglang bumigat ang kanyang espada. Nang makabawi siya ng balanse, sinabi sa kanya ni Hinata na isasama niya ito sa kanilang regular na pagsasanay at sinabing 30 putok lang ang matatanggap niya kada araw. Nabigla si Masora nang magpakita na ito ng mga senyales ng pagkahapo sa mahika pagkatapos ng isang putok noong dati siyang elite at naantala niya ang kanyang brainstorming sa pamamagitan ng pagpapalayaw sa kanya. Pagkatapos, nagkaroon ng sparring match si Hinata kay Lecty kung saan sila ay nag-bar for bar at pagkatapos ay pinuri siya nito dahil sa pag-improve nito. Habang pinapanood ni Rico, nainggit siya sa kung paano sila pinapalaki ni Hinata at naisip niya kung ang pagsasanay sa ilalim nito ay isang paraan para maabutin niya ang kanyang kapatid. Nang sandaling iyon, lumitaw si Hinata sa likuran niya at isiniwalat na alam nitong mayroon itong mataas na ranggong detection skill na tinatawag na clairvoyance na nagpapahintulot sa kanya na mapanood sila mula sa malayo. Itinuro ni Rico na kakailanganin ni Masora ng malalakas na gwardya para protektahan siya habang ginagamit ang Strike Blaster dahil matagal bago makacharge at sinabi ni Hinata na ang husay ni Rico sa pagmamasid ang siyang dahilan kung bakit isa siya sa mga susi sa tagumpay ng koponan. Nang ituro niya na hindi siya sinubukang kalabanan ni Rico, sinabi niya na iyon ay dahil sa palagay niya ay mas mataas na ang bentahe ni Rico sa dalawa pang babae at pinag-igihan niya ito hanggang sa pumayag itong sumama sa kanila sa pagsasanay. Sa araw ng rank match, malapit nang maglaban ang koponan ni Hinata laban sa kanilang mga kalaban ngunit nagkagulo ang lahat ng ibunyag ng announcer na may ilang Devil Beetle na papalapit kay Miss Gunn. Inutusan ni Freya ng lahat ng fire team na may ranggong di pataas na maghanda para sa isang labanan at nahina si Hinata dahil nangyayari ito sa pinakamasamang posibleng panahon. Habang papalapit ang mga Devil Beetle sa paaralan, inanunsyo na isang air raid alert ang inilabas sa lahat ng Mist Gun at ang mga regular na estudyante na hindi combatant ay inutusang lumikas sa pinakamalapit na mga silungan. Nang humingi si Freya ng status report, ipinaalam sa kanya ng kanyang mga kasamahan na may ilang A at B rank combatant group na nakapasok na sa larangan ng digmaan at inutusan niya silang magtipon ng 7 batalyon na nakasentro sa mga rank fire team na itinalaga nila sa mga pangunahing posisyon. Pagkatapos ay inutusan niya silang magpadala ng mga E-rank fire team para tumulong sa mga paglikas. Sa ibang lugar, nakipagkita si Hinata kina Masora at Rico na nagpaalam sa kanya na natapos na nila ang kanilang mga paglikas at tinanong ni Rico kung bakit tumutulong ang dating ala sa mga paglikas kung maaari naman niyang talunin ang mga kalaban sa frontline. Sinabi ni Hinata na komplikado ito at nang tanungin niya kung ano ang ibig niyang sabihin, binago ni Masora ang usapan sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol kay Lecty. Maya-maya lang, dumating si Lecty kasama ang isang batang babae na nasa lugar pa rin at iminungkahi ni Masora na dalhin agad ito sa silungan.
Pero sinabihan siya ni Kenote na maghintay habang pinapanood nito si Chloe na poksain ang daan-daang Devil Beetle gamit ang isang malakas na pagsabog. Dumaan si Yuri upang purihin si Chloe at sinabi ni Chloe na madali rin itong magagawa ni Yuri kung gagamitin niya ang kanyang sibat. Ipinaalala sa kanya ni Yuri na hindi na siya gumagamit ng sibat at pinutol ni Lloyd ang kanilang pagsasama upang ipaalam sa kanila na isang hiwalay na grupo ng mga Devil Beetle ang Some-Ire sa depensa ni Miss Gunn. Kasabay nito, ipinaalam ng ilang analyst kay Freya na ang Devil Beetle Group D, na binubuo ng mahigit 300 kulisap, ay nakapasok sa kanilang lungsod. Kaya inutusan niya ang lahat ng mga estudyante, kabilang ang mga nasa evacuation duty, na maghanda para sa labanan. Samantala, lumitaw ang ilang Devil Beetle sa kalye kung saan naroon ang mga tauhan ni Kenote at nang magsimulang umiyak ang batang babae, naalala ni Masora na sinabi sa kanya ng kanyang ina na lumaban siya upang protektahan ang mga tao ng lungsod. Matapang na inangkin ni Masora na poprotektahan niya ang lahat at tinawag ang kanyang mahiwagang espada na may kanyan. Matagumpay niyang nabaril ang isa sa mga Devil Beetle at pinuri siya ng iba pang miyembro ng koponan para dito. Ngunit ginulat niya sila gamit ang Strike Blaster upang sirain ang grupo ng mga Devil Beetle na papalapit sa kanila. Nang mawala ang usok, nakita niyang nagdulot siya ng pinsala sa bayan at pinagalitan siya ng team dahil sa paggamit ng isang malakas na galaw sa loob ng lungsod. Habang sinusubukang magpaliwanag ng baliw, ipinaalam sa kanya ni Kenote na ang kanyang pabaya na pagsabog ay tumama sa kafe ng kanyang ama at nang makita ito, siya ay nataranta. Sa base ng Miss Gunn, ipinaalam ng isang analyst sa Freya na ang bilang ng mga kalaban ay mahigit 10,000 at napagtanto niya na wala silang pagkakataon maliban kung matamaan nila ang kanilang commander. Pagbalik sa lungsod, ibinalik ng grupo ni Kenote ang nawawalang batang babae sa kanyang ina at pagkatapos ay naramdaman nila ang isang mapanganib na presensya sa malapit. Sa base, natuklasan na isang Chimera ang lumitaw sa kung saan sa lungsod na iyon at sinabihan sila ni Freya na itoon ang lahat ng kanilang pag-atake sa Chimera dahil ang pagkawala nito ay magtatapos sa pag-atake. Narinig ito, ilang matataas na Sky Wizard ang sumalakay sa Chimera at nagawa nilang patayin ang halimaw ng madali. Gayunpaman, natuklasan ng analyst na walang pagbabago sa padron ng pag-atake ng kalaban kahit na natalo na ang Chimera. Samantala, si Kenote at ang mga batang babae ay lumilipad sa lungsod at sinabi sa kanila ni Kenote na kailangang mayroong higit sa isang Chimera sa paligid dahil sa dami ng mga kalaban na umaatake. Pagkatapos ay itinuro ni Rico na kailangan nilang hanapin ang pangalawang Chimera at nang tanungin ni Masora kung paano nila gagawin iyon, sinabi ni Rico na bibigyan niya sila ng sulyap sa kanyang obserbasyon na si Haki. Isinuot niya ang kanyang salamin at ipinaliwanag na kapag ginagamit niya ang kanyang clairvoyance, nahihirapan siyang eye-focus ang kanyang mga mata, kaya naman isinusuot niya ang mga pangit na salamin na iyon. Nang gamitin niya ang kanyang salamin upang i-scan ang lugar, natuklasan niya na mayroong hindi pangkaraniwang mataas na konsentrasyon ng mas maliliit na salagubang sa isang partikular na lugar sa bayan na tinatawag na Block 68. Nang dumating si Kenote at ang kanyang grupo sa Block 68 at ipinaalam niya sa mga babae na sila ang magpapabagsak sa Chimera, agad silang nagsimulang magpanik, ngunit pinakalma sila ni Kenote sa pagsasabing hindi sila nagsanay ng husto para lang mamatay. Sinabi pa niya na nagsanay sila ng husto upang maprotektahan nila ang mga tao ng lungsod at ginagarantiyahan niya sa kanila bilang kanilang instructor na magagawa nila ito. Nang marinig ito, sinabi ni Masora sa mga batang babae na nagtitiwala siya sa kanila at tumugon sila ng ilang nakapagbibigay inspirasyong mga salita na nagbigay katiyakan kay Kenote na handa na sila. Sa base, ipinalam ng isang analyst sa Freya na ang mga kaaway ay nakakumpol sa Block 68 at idinagdag na ang lahat ng kanilang puwersa ay abala. Sa pinangyarihan, ginampanan ni Lekti ang kanyang papel sa plano ni Kenote sa pamamagitan ng pagpuksa ng isang grupo ng masasamang insekto at ng mas marami pang insekto ang lumitaw sa kalangitan, sinimulan silang snipe ni Rico mula sa malayo, na nagbigay daan kay Masora na mag-zoom in at pasabugan sila gamit ang kanyang strike blaster. Gayunpaman, may ilang insekto na nakaligtas sa pagsabog, kaya nagpaputok siya ng isa pang malakas na pagsabog, na hindi pa rin napatay silang lahat. Nang magsimulang magpanik si Masora, pinatay ng iba pang miyembro ng squad ang mga insektong lumilipad papunta sa kanya at sa wakas ay nabawi ni Masora ang kanyang determinasyon nang magpaputok siya ng isang napakalaking supercharged beam sa mga halimaw. Sa isang nakakagulat na pangyayari, isang napakalaking sinag ng enerhiya ang pinaputok pabalik sa kanya at nagawa ni Kenote na harangan ng atake bago napansin na isang kakaibang anyo ng Chimera ang lumitaw sa lugar. Nagsimulang magwala ang Chimera sa mga pagsabog nito at pinuri ni Kenote ang mga pagsisikap ni Masora bago ipatawag ang kanyang maitim na espada.
Habang umaapaw ang maitim na aura sa kanyang katawan, sinabihan niya si Masora na siguraduhing hindi ito lalaban sa paraang gagawin niya at pagkatapos ay sumugod siya sa halimaw sa bilis na magpapahiya kay Monado, iniwasan ang lahat ng laser beam ng Chimera bago ito tinaga sa ulo. Nagsimulang makaramdam ng pisikal na pagod si Kinote sa kanyang kasalukuyang anyo kaya nagpasya siyang tapusin agad ang labanan. Nagsimulang mag-alala si Masore para sa kanya, ngunit winasak niya ang halimaw gamit ang isang napakalakas na Dark Blast bago nahulog sa mga kamay ng kanyang mga estudyante. Pagkatapos, nagtaka si Yuri kung bakit umaalis sa lungsod ang mga Devil Beetle, kaya ipinaalam ni na Chloe at Lloyd sa kanya na natalo ng kanyang maluwalhating hari ang kanilang amo. Sa ibang lugar, nagmamadali si Noah para tingnan kung ayos lang si Yuri nang may isang kakaibang bagay na nahulog sa sahig malapit sa kanya at nagpalit ng anyo bilang isang maitim na mata na nakatitig sa kanya. Maya-maya, nagtipon ang lahat sa arena para sa ranked match at nang makilala ni Yuri si Kinote sa mga stand, sinabi niya rito na magugulat ito sa kung gaano kalakas ang koponan nito. Gayunpaman, binigyan ng Kalabang Fire Team ng malaking L ang Powerpuff Girls ni Kinote dahilan para manligaw si Yuri. Ilang minuto ang lumipas, naglalakad si Chloe sa pasilyo kasama si Frien at sinabi sa kanya ni Frien na may paparating na paligsahan sa akademya. Ilang araw ang lumipas, nasa ere na si Masora at sumasakay sa isang bersyon ng lobo ng mga Devil Beetle at tinawag niya si Rico para magtago, ngunit ang reyna ng mga baliw ay masyadong abala sa paghanga sa kanyang hitsura sa salamin. Sinabihan siya ni Rico na lumaban ng mag-isa at sinimulan siyang kainin ni Masora para dito, habang si Lecty naman ay nagpakawala ng ilang lobo na beetle na lumapit sa kanya. Ngumiti si Kinoto habang pinagmamasdan sila mula sa malayo. Sa opisina ni Frien, binanggit ni Frien ang katotohanan na ang koponan ni Kinote ay nasa parehong lugar pa rin ng kwento, nasa simula pa lang sila ng sesyon at isiniwalat ni Chloe na pinalalawig na nila ang kanilang sunod-sunod na pagkatalo. Pagkatapos ay tinanong ni Frien kung ang koponan ni Chloe ang may pananagutan sa pagbagsak ng misteryosong Chimera at sinabi ni Lloyd na hindi sila ang may gawa nito. Sinabi ni Frien na iginigiit ni Kinote na ang kanyang Fireteam 6 ang tumalo sa misteryosong Chimera at isiniwalat din niya na hiniling niya na hindi sila maparusahan sa pagkawasak ng mga ari-ariang sibilyan na dulot nila noong pag-atake. Nang tanungin ni Chloe kung ano ang ginawa niya, sinabi ni Frien na tinanggihan siya nito dahil wala silang ebidensya o saksi na magpapatunay sa kanyang pahayag at ipinaalam niya sa kanila na isinasaalang-alang niya ang pagbuwag sa 6 na bilang parusa sa kanilang kawalang ingat. Samantala, ang mga Powerpuff Buddies ay kahit papaano ay natalo ng mga Balloon Beetle at nagpasya si Kinote na oras na para lumipat sa susunod na hakbang sa kanilang pagsasanay. Pagbalik sa opisina, tinanong ni Chloe kung ano ang mangyayari kay Kinote kung maghihiwalay ang grupo at sumagot si Frien na tatanggalin na siya sa tungkulin. Bago pa siya makapagsalita, pinutol siya ni Yuri sa pagsasabing sumasang-ayon siya sa kanya at sinasabing hindi niya iniisip na ang isang traidor na tulad ni Kinote ay maaaring maging isang mahusay na instructor. Pagkatapos ay hiniling ni Frien kay Chloe na dalhin si Kinote sa opisina mamaya at nang tanungin ni Lloyd kung iyon lang ang dahilan kung bakit niya sila ipinatawag, sinabi ni Frien na ang tunay na dahilan ay may kaugnayan sa isang flyer na ibinigay niya sa kanila. Maya-maya, umakyat si Masore sa entablado sa ika-6 na silid at sinabing nakakaabala na walang makakakilala sa kanilang mahusay na pakikipaglaban sa mga Devil Beetle at sinabi ni Kinote na natural lamang iyon dahil walang nakakita sa kanila noong labanan. Nagsimulang magreklamo pa si Masoro ngunit pinatahimik siya ni Kinote sa pamamagitan ng pagtakip sa kanyang bibig. Nang tanungin ni Rico si Kinote kung kontento na ba siya na hindi mapansin, sinabi ng walang pakialam na hari na wala siyang pakialam dito. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanila ang isang flyer para sa nalalapit na Miss Gun Tournament at agad na naging interesado ang mga babae dito. Maya-maya, nagtipon ang lahat ng iba pang mga estudyante sa tabi ng pasilyo at binasa ang mga detalye tungkol sa paligsahan sa isang banner. Lahat ng Fairy Team maliban sa mga rank team ay maaaring sumali sa paligsahan at ang mananalong koponan ay hindi lamang makakakuha ng 2 ranggo kundi makakatanggap din sila ng mga makabagong kagamitan na ginawa ng Alchemy Division pati na rin ang isang taong libreng pass sa lahat ng kainan sa Miss Gun. Nagsimulang mag-isip ang mga babae ni Kinote tungkol sa pagtrato bilang reyna na matatanggap nila kung mananalo sila sa paligsahan at nang tanungin sila ni Kinote kung ano ang kanilang palagay tungkol dito, sinabi nilang lahat na determinado silang manalo dito. Sakto namang dumating si Chloe sa kanilang meeting room at isinama niya si Frien para makipagkita kay Frien na nagsabing tinanggal na siya sa trabaho. Itinuro ni Frien na wala siyang ginawa kundi pahabain ang kanilang sunod-sunod na pagkatalo at binanggit din kung paano nag-aaway ang mga babae habang nagsasanay ng araw na iyon. Pagkatapos ay sinabi niya na ang pagbuwag kay Six ang pinakalohikal na gawin ngunit nang sabihin niyang wala siyang mawawala rito, sinabi niyang mali si Chloe dahil may kailangan pa siyang gawin.
Nang tanungin niya kung ano ang ibig niyang sabihin, sinabi niyang ipinangako niyang palalakihin ang mga batang babae ng Misfit bilang mga tunay na Sky Wizard pagkatapos mag-sign up bilang kanilang instructor at sinabi ni Frien na mayroon siyang mga pagdududa tungkol sa kanyang mga kakayahan kahit na pinili siya ni Chloe para sa papel. Gayunpaman, sinabi ni Kenote na wala siyang pakialam sa kanyang mga pagdududa dahil ang mga taong kailangan lang niyang patunayan ang kanyang sarili ay sina Masora, Rico at Lekti. Pagkatapos ay tinanong ni Frien kung ano ang iisipin ng iba pang mga furry team at sinabi ni Kenote na kailangang tanggapin ng iba pang mga koponan ang kanyang grupo kung mananalo sila sa Miss Gun Tournament. Narinig ito ni Frien, tumawa ng malakas at saka ipinaalala sa kanya na ang kanyang mga father na Puff Girls ay hindi man lang kayang talunin ang mga koponan na nasa E-rank ngunit iginiit pa rin ni Kenote na maaari silang manalo sa paligsahan. Ang trio ng Airhead, na nagtatago sa likod ng pinto, ay nahihirapang makinig sa kanilang sinasabi ngunit narinig nila si Frien na may sinasabi tungkol sa pagbuwag sa kanilang grupo kung sila ay mabibigo. Nang magsimula silang matarante, binuksan ni Kenote ang pinto, dahilan para mahulog sila sa loob. Maya-maya, sinabi ni Kenote sa mga babae na kailangan nilang manalo sa paligsahan at nang magsimula silang magpahayag ng kanilang mga pagdududa, binanggit ni Kenote ang katotohanan na ang mga ranggo mula sa mga nakaraang laban ay walang kahulugan dahil ang paligsahan ay magbibigay sa bawat grupo ng isang malinis na talaan. Pagkatapos ay sinabihan niya silang maghanda para sa isang bagong paraan ng pagsasanay na gagawin nila sa susunod na araw at ipinaalala niya sa kanila na dumalo sa kaganapan ng matchmaking ng paligsahan sa susunod na araw. Maya-maya, dinala ni Frien ang grupo ni Chloe sa isang pribadong pasilidad kung saan nakita nila ang ilang siyentipiko na nag-oopere sa mga bangkay ng Devil Beetle. Nakilala nila si Noah, na siyang punong siyentipiko roon at bago pa man maipakilala ni Frien ang tatlo sa kanya, agad niya silang nakilala bilang ang Special Duty Furry Team na nasa tuktok ng Miss Gun Academy. Pagkatapos, dinala niya sila sa sample na natagpuan niya noong labanan at ipinaalam ni Frien sa grupo na ito ay bahagi ng misteryosong Chimera na ngayon ay napagpasyahan nilang tawaging Chimera Antares. Ipinakita ni Noah ang kakayahan ng halimaw na magbagong buhay at nagsimulang magreklamo tungkol sa kung paano ito maaaring humantong sa mga tagumpay sa medisina bago sinabi sa kanya ni Frien na oras na para umalis sila. Habang paalis sila, binanggit ni Noah ang isang panayam kay Yuri kung saan sinabi niyang interesado lamang siya sa mga lalaking mas malakas kaysa sa kanya at habang papalayo siya, naamoy ni Yuri ang panyo niya na parang baliw. Paglabas nila, sinabi ni Frien kay Yuri na gusto niya itong tulungan sa isang bagay. Samantala, ang iba't ibang furry team ay pumipili ng kanilang mga laban sa unang round at ng oras na para pumili ang Team 6, si Masora ang pumalit sa team. Pinaikot niya ang roulette at napunta ito sa isa pang E-rank team na siyang dahilan kung bakit sila nakahinga ng maluwag. Nang ikwento nila ito kay Kenote, dumating si Yuri at isiniwalat na siya ang itinalagang maging instructor ng isang furry team. Sinabi niya na ang kanyang bagong squad, ang furry team 2, ay nasa ibang posisyon bilang kanyang team sa tournament at sinabi ni Kenote na interesante ito dahil maghaharap sila sa finals. Pagkatapos ay iminungkahi niya na sumali siya sa kanyang furry team kung mananalo sila at pumayag siya kahit na naniniwala siyang walang posibilidad na mangyari iyon. Pagkaalis niya, sinabi ni Kenote sa mga babae na sumasang-ayon siya kay Frien na ang kanilang furry team ay hindi na mabubuwag kung mananalo sila sa paligsahan at nagalit silang lahat dahil hindi niya sinabi sa kanila ng mas maaga. Nang gabing iyon, isang estudyante ang hinabol ng isang misteryosong lalaking nakahod na may maitim na aura at nang marating niya ang isang dead end, pinabagsak siya ng misteryosong lalaki. Noong torneo ng Miss Gun 3 taon na ang nakalilipas, pinanood ni Yuri si Kenote at ang kanyang barkada na makalaban ang isang koponan na may ranggong E at pakiramdam niya ay walang pag-asa si Kenote na talunin ang dalawang E-ranker na humabol sa kanya. Gayunpaman, gumawa si Kenote ng isang matalinong galaw para iwasan sila bago nagpakawalan ng mga espada na parang isang karakter na Jojo para matalo ang isa sa kanila. Pagkatapos ay nagpakawala ang pangalawang E-ranker ng isang mahiwagang palaso ngunit madali itong naiwas ni Kenote at ang maluwag na palaso ay nagsimulang lumipad patungo kay Yuri. Nang makita ito, agad na tumakbo pababa si Kenote papunta sa mga nakatayo at muling inilihis ang palaso. Tinanong niya si Yuri kung ayos lang ba siya at nang sumagot ito ng oo, sinabi niya rito na tatapusin niya agad ang laban bago lumapit para tapusin ang laban-laban sa isa pang E-rank na idiot. Ilang minuto ang lumipas, nagawa ng grupo ni Kenote na talunin ang mga E-ranker at lumipad siya pabalik para salubungin si Yuri. Tinanong niya kung bagong estudyante ito at sumagot ito sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa pagliligtas sa kanya. Sinabihan siya nitong huwag masyadong maging masungit at pagkatapos ay pinutol ni Lloyd ang kanyang panliligaw sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na kailangan nilang maghanda para sa susunod na laban. Nang paalis na siya, sinabi ng babae na gusto niya itong pasalamatan ng maayos kaya sinabihan niya.
Itong sumali sa kanyang koponan dahil kailangan nila ng mga taong maaasahan nila. Sa kasalukuyan, nagkita sina Chloe at Lloyd sa bakuran ng paaralan at ipinaalam sa kanila na hindi nakita ng pinakahuling biktima ang mukha ng mamamatay tao. Pagkatapos ay isiniwalat ni Chloe na ang kanilang furry team ay sasali sa Raven's Nest para sa tungkulin sa pagpapatrolya at sinabi ni Yuri na maaasahan nila siya ngunit pinigilan sila ni Kenote sa pamamagitan ng pagtalon mula sa isang puno na naging dahilan upang mamula si Yuri nang akusahan niya itong nakikinig ng palihim. Dahil hindi nakayanin ang kahihiyan, sinabi ni Yuri na lalabas siya para makita ang kanyang furry team at pagkatapos niyang umalis, tinanong ni Kenote kung hiniling ni Yuri na kumuha ng isang E-rank furry team na katulad niya nang inalok siya ni Freya ng papel bilang instructor. Nagulat si Chloe na nalaman niya ito at ipinaliwanag ni Kenote na ito ay dahil si Yuri ay isang malamaya ngunit isang napakatapat at responsableng tao sa puso. Dagdag pa niya na gusto nitong maging kapantay nila sa pamamagitan ng pagkapanalo sa isang patas na laban. Kasabay nito, ang tatlong taong-unan ay nagsasanay at si Rico ay abala sa pag-aaruga ng aura sa hangin habang si Lecty ay nagmamakaawa sa kanya na humingi ng proteksyon at si Masora ay nagpalipad ng ilang halimaw na lobo habang nagmamakaawa kay Rico na umakto na parang isang maayos na middle guard. Gayunpaman, sinabi ni Rico na wala siyang gagawin dahil masakit sa leeg ang posisyon ng gitnang bantay at pagkatapos ay tinitigan niya si Kenote na nanunood sa kanila mula sa itaas. Sina Masora at Lecty ay nakikipaglaban para sa kanilang buhay laban sa mga insektong lobo habang nagmamakaawa kay Rico na gumawa ng isang bagay at sa wakas ay nagpa siya ang mapagmataas na reyna na ipatawag ang kanyang sandata. Sinabihan ni Rico si Masora na pigilan ang grupo ng kalaban sa kaliwa habang nilalabanan nila ni Lecty ang mga halimaw sa kanan at nang magreklamo si Masora na masyadong malayo ang mga halimaw na itinalaga sa kanya, sinabi ni Rico na ito ay isang espesyal na trabaho na siya lamang ang makakagawa dahil walang kakayahan si Lecty na gawin ito. Tinanong ni Rico si Masora kung maaasahan ba niya ito at pumayag si Masora bago sumugod para harapin sila. Nang sabihin ni Rico kay Lecty na magkasama nilang kakalabanin ang mga halimaw sa kanan, humingi siya ng paumanhin dahil sa kakulangan ng kanyang mga kasanayan. Gayunpaman, sinabi ni Rico na sapat na ang kanyang mga kasanayan at inamin na nagsinungaling siya kay Masora tungkol dito para lamang sumunod siya sa kanyang mga tagubilin. Sinabihan siya ni Rico na alisin ang tatlong kalaban na lumilipad patungo sa kanya at buong pagmamalaking pinanood ni Kenote ang mga batang babae habang nagsisimulang mag-accommodate sa mga halimaw. Sakto naman, dumating si Yuri kasama ang kanyang furry team at tuwang-tuwa si Kenote dahil alam niyang malaki ang tsansa nilang manalo sa paligsahan. Habang nasa himpapawid, pinangunahan ng pinuno ng koponan na si Lily ang kanyang partner na si Sasha at si Greg sa labanan laban sa mga balloon beetle at gulat na pinanood ng natalo ang mga ito habang lumilinaw sila na gumagana ang mga ito na parang isang makinang mahusay ang langis. Matapos nilang talunin ang lahat ng mga balloon beetle, sinabi ni Yuri kay Kenote na maging handa para sa kanila at nang tanungin ni Masora kung matatalo nila ang koponan ni Yuri, sinabi ni Kenote na ang paraan para matalo ang isang mas mahusay na koponan ay ang maging isang solong unit ng pakikipaglaban. Kahit papaano ay natuwa si Yuri nang tumitig din ito sa kanya. Kalaunan, binigyan ni Kenote ng masahe si Rico bilang gantimpala sa kanyang pagsusumikap sa pagsasanay at itinuro niya na isa itong mabuting babae dahil sa kung gaano niya kamahal ang iba. Gabing iyon, naglalakad si Kenote sa bakuran ng paaralan nang dumating si Yuri at hiniling na makausap siya ng maigi. Sinabi ni Kenote na tamang-tama ang tiyempo dahil gusto rin niya itong makausap at inakala ng tatlong taong-unang nakikinig sa kanila na palihim silang nagde-date. Pumunta sina Kenote at Yuri sa isang kape kung saan inalok si Yuri ng kape at napansin ni Kenote na nahihiya si Yuri na uminom ng kape kaya inalok niya itong uminom ng soda kasama ito. Tinanggihan ni Yuri ang kahilingan nito at sa halip ay nilagyan ng napakaraming asukal ang kape nito bago ito ininom. Nanood sina Masora at ang mga babae mula sa ibang mesa at ipinaalam sa kanila ni Rico na tumatangging gumamit si Yuri ng sibat na paborito niyang sandata sa hindi malamang dahilan. Ipinagpalagay ni Lecty na iyon ang dahilan kung bakit sila nasa date na iyon at sinabi ni Rico na sinusubukan siyang alunan ng kasintahang si Kenote na maging dahilan para magwala si Masora. Sa mesa ni Kenote, binanggit niya ang katotohanan na darating ang buwan ng hindi napapansing baril at tinanong kung totoo bang gusto lang niya ang mga lalaking mas malakas sa kanya. Sumagot si Yuri ng oo at biniro siya nito sa pamamagitan ng pagtatanong kung may gusto ba siya kay Chloe. Kalaunan ay nagpa siya si Yuri na tumigil na sa pagiging palabiro at sinabihan niya si Kenote na umalis na sa trabaho bilang instructor. Itinuro niya na mayroon itong mga kasanayan na nagpapalakas sa kanya tulad ni Sung Jin-woo at sinabihan itong tumigil sa pag-aaksaya ng oras sa taunang trio. Pagkatapos ay sinabi niya na ang mga babae ay hindi karapat-dapat na mapunta sa kanilang paaralan at ginagarantiyahan siya ni Kenote na ang mga babae ay may potensyal.
Nang gabing iyon, sinabi ni Chloe kay Freya na ang lahat ng biktima ng mga mamamatay tao ay mga lalaking estudyante na gumagamit ng mga sandatang panlaban sa malapitan at nang sabihin niyang maaaring nagkataon lamang ito, isiniwalat ni Lloyd na ang mga biktima ay pinili ayon sa pagtaas ng ranggo. Nang marinig ito, napagtanto nila na ang susunod na biktima ay isang estudyanteng may ranggong B. Kasabay nito, isang random na ranggong B ang inatake ng mamamatay tao na nagpakilalang si Noah at sinabi niya na ang kanyang layunin ay maging isang lalaking karapat-dapat sa pagmamahal ni Yuri. Kinabukasan, nakilala ni Lekti si Kenoto habang nagjo-jogging at sinabi rito na ang kakayahan ng kanyang bagong kasama sa bahay na si Mesora ay hindi dahilan para maging isang mahusay na vanguard siya. Itinuro rin niya na wala siyang masyadong magawa mula sa likuran dahil sa paggamit niya ng sandatang panlaban. Bago pa siya makapagsalita, tinapik ni Kenoto ang ulo niya at sinabing nakikinig siya. Sinabi niyang tama siya na hindi mahusay na tagapagbantay si Mesora ngunit nang tanungin niya kung kinansela na niya ang pagsasanay, agad siyang tumanggi. Pagkatapos ay tinanong niya kung gusto niya ng pahiwatig at bago pa niya namalayan, nakasuot na ulit siya ng maayos na damit habang nagsisilbi sa mga tao sa isang kainan. Nang makilala ni Kenoto ang iba pang mga staff, umawit sila ng papuri sa kanya para sa lahat ng tulong na ibinigay niya sa kanila habang nakamasid si Lekti ng may pulang pisngi. Binalika ni Kenoto si Lekti sa realidad sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na ang oras ng tanghalian ay isang war zone at pagkatapos ay nagsimulang umorder ng kanilang tanghalian ang lahat ng mga estudyanteng may P-brain sa gusali. Agad na sinimulan ni Lekti ang paghahain sa kanila at habang ginagawa niya ito, napansin niya kung gaano kahusay ang pagtutulungan ng iba pang mga waiter. Nang malapit na siyang maghatid ng order niyang beef stew, sinabihan siya ng isang waitress na kumuha na lang ng bagong customer. Habang papunta siya para salubungin ang customer, natisod siya sa binti ng isa. Pang-waitress at nang humingi siya ng tawad, sinabihan siya ng waitress na maging mas maingat sa kanyang paligid. Dahil isinapuso niya ang payong iyon, mas nasiyahan siya sa pagseserbisyo at uminom ng kape si Kenoto habang napapasigaw tungkol sa kung gaano kaganda ang plano nito. Maya-maya, nasa himpapawid na si Mesora at nakikipaglaban sa mga lobo na beetle at nagtaka siya kung bakit tumatama ang mga bala niya sa target. Sinabihan siya ni Rico na ay lapit muna ang mga target sa sarili bago bumaril at sinabing dahil hindi niya ito magawa kaya siya nag-ihaw ng sarili niyang bahay noong umaatake ang Devil Beetle kanina. Inakusahan ni Mesora si Rico na komportable sa kanyang posisyon sa gitnang bantay at nagpasya si Rico na magpasikat sa pamamagitan ng pagpapasabog ng isang halimaw at pagsasabi sa kanya na ito ang ikalimang halimaw na kanyang sinisira sa pagsasanay na iyon. Patuloy silang nagtatalo habang nag-aaway sila at sinigawan sila ni Lekti na tumigil sa pakikipaglaban ngunit may naramdaman siyang kakaiba sa lugar. Nang tanungin ni Kenoto kung ano ang bumabagabag sa kanya, sinabi niyang hindi niya alam na ganoon kalungkot ang mga nasa likurang bantay kaya ipinaliwanag niya na ang mga nasa likurang bantay ang huling linya ng depensa sa labanan. Sinabi rin niya sa kanya na maaari siyang makaramdam ng kawalan ng kakayahan kung hindi siya magtitiwala sa kanyang mga tagapagbantay sa unahan at gitnang bahagi at nagulat siya sa kung gaano kalaking pressure ang nararanasan ni Rico at Mesora. Pagkatapos ay naalala niya ang kanyang panahon kasama ang mga waitress at sinabing sa wakas ay naunawaan na niya ang punto ng aralin tungkol sa pagbibigay pansin sa kanyang paligid. Sinabi niya kay Mesora na sigurado siyang mas makakabuti ang kanilang koponan salamat sa kanyang mga kasanayan sa paglipad at mga reserbang kapangyarihan ng mahika at pagkatapos ay pinayuhan niya itong panatilihing tama ang kanyang mga galaw at gawing makabuluhan ang bawat putok. Natuwa si Mesora sa mga sinabi niya at pagkatapos ay sinabi niya kay Rico na ang pagiging nasa likurang bahagi ay isang mahirap na papel dahil mahirap subaybayan ang lahat mula sa malayo at natuwa si Rico sa kanyang pahayag. Matapos ang mga nakapagpapasiglang salita ni Lekti, mas tumpak na tumama ang mga tira ni Mesora at madali ring napatay ni Rico ang mga halimaw. Nang sinubukan silang tambangan ng ilang halimaw, sumugod si Lekti at ginawa silang mga pork chop. Pagkatapos, pinuri ni Kenoto si Lekti habang ang ibang mga batang babae ay inggit na nanunood. Kinabukasan, nakipagkita si Kenoto kay Chloe at napansin niyang may mga bag sa ilalim ng kanyang mga mata. Ipinaliwanag niya na ito ay dahil kulang siya sa tulog dahil sa kanyang mga patrol sa gabi at nang tanungin niya kung alam niya kung sino ang may kasalanan sa mga pag-atake, sinabi niyang ang alam lang niya ay mga gumagamit ng malapitang sandata ang mga target. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na huwag sabihin kahit kanino at nang tanungin niya kung nagpapatrolya rin si Yuri, sinabi niyang sumasali lamang siya sa pagpapatrolya sa araw dahil karaniwan siyang abala sa tungkulin ng instructor sa gabi. Nagpasalamat si Kenoto sa kanya para sa lahat at pagkatapos ay lumapit si Mesora para hilingin sa kanya na bigyan sila ng mas advanced na anyo ng pagsasanay sa halip na lahat ng kakaibang kalokohan na ipinaparanas niya sa kanila.
Tumanggi si Kinote sa pagsasabing ang paglampas sa kanilang liga ay hindi makakatulong sa kanila, ngunit ikinatwiran niya na hindi siya magiging mas malakas sa ganoong paraan at sinabi niya sa kanya na magkikita sila sa silid ng Fur-E team sa araw na iyon sa halip na sa kalangitan. Pagkaalis ni Masora, sinabi ni Chloe kay Kinote na nasisiyahan siya sa kanyang trabaho bilang instruktor tulad ng pagtangkilik niya sa pag-aaral kay Yuri. Maya-maya, dinala ni Kinote ang mga batang babae sa isang magulong silid at sinabi sa kanila na doon sila titira ng magkasama hanggang sa araw ng paligsahan. Sinabi niya sa kanila na gusto niyang magkasama sila hanggat maaari at nang umalis siya, sinabi ni Masora na kailangan nilang linisin ang lugar, ngunit tumanggi ang Diyosa ng ulong baliw na sumali. Sa ibang lugar, nakuha ni Kinote ang atensyon ni Yuri nang iabot niya sa kanya ang isang merienda mula sa McDonald's at nang tanungin niya kung ano ang ginagawa nito, sinabi nitong binibigyan lamang niya ito ng tanda ng paggalang bilang kanyang magiging kalaban sa finals ng torneo. Samantala, nakatitig sina Frian at Lloyd sa bogbog na katawan ng pinakabagong target ni Noe sa ospital at napagtanto nila na ang susunod niyang target ay isang S-ranker. Nang gabing iyon, sina Kinote at Yuri ay nagmemeryenda sa isang bangko at tinanong niya kung tumatangging gamitin nito ang sibat dahil siya ang nag-utos sa kanya na lumipat mula sa espada patungo sa sibat. Ipinaalala niya rito na kaya niya ibinigay ang rekomendasyong iyon ay dahil napansin niyang may masamang ugali itong umatras kapag gumagamit ng espada, na isang nakamamatay na depekto para sa isang mandirigmang espada. Ikinatwiran niya na magiging maayos din ang lahat dahil mahusay siyang lumaban gamit ang espada noong kanilang pinakahuling pag-atake at sinabi niya rito na magiging isang mahusay na Sky Wizard siya balang araw. Tinanong niya rito kung bakit niya ito sinusubukang tulungan at sinabi nito na mahalaga ito sa kanya, ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating si Noe na may dalang espada para salubungin si Yuri. Tinawag ni Yuri ang kanyang espada at hiniling kay Kinote na tumigil muna bago sumugod kay Noah. Madaling naiwasan ni Noah ang kanyang mga atake at hindi nagtagal ay natamba siya. Nang makatayo muli ang babae, mabilis siyang hinabol ni Yuri ngunit nagawa niyang maitaboy ang kanyang espada. Gayunpaman, sinimulan ni Noah ang mga wind slash sa kanya at nang malapit na niya itong tapusin, sumugod si Kinote para iligtas. Naghain si Noah ng mga wind attack kay Kinote ngunit naiwas lahat ng mga ito ni Kinote at nang lumipat siya sa mga sword moves, madali siyang naharangan ni Kinote bago siya sinaktan sa braso. Tinuruan siya ni Kinote tungkol sa mga Sky Wizard at nang mapansin ni Noe na nagsimulang mag-tweak ang katawan nito, tumakbo siya palayo. Sinubukan siyang habulin ni Yuri, ngunit natamba siya nito gamit ang isang suntok sa tiyan. Pagdating ni Noe sa kanyang pinagtataguan, nagsimula siyang magreklamo tungkol sa kung paano nakaharang muli si Kinote at sa kaimira na sinabi ko sa kanya na gamitin ito. Samantala, dinala ni Kinote ang isang sugatang Yuri sa tahanan ng Airhead Trio at agad silang nagalit sa kanya dahil dito. Maya-maya pa, nagreklamo na ang mga babae kay Kinote tungkol sa pagdadala niya ng kanyang dalaga sa kanilang apartment at nang magising si Yuri, agad itong napatalon habang tinatanong kung nasaan ang assassin. Agad na nagtakbuhan sina Masora at ang mga babae upang takpan ang mga mata ni Kinote at dito napagtanto ni Yuri na wala siyang suot kundi ang kanyang birthday suit kaya natarante siya. Agad siyang naglabas ng baril at nagbanta na sasabugan ang utak ni Kinote na kasing laki ng Smurf. Tinanong ni Kinote kung paano siya nakakuha ng mahiwagang baril at sinabi ni Rico na nag-iingat siya ng isa dahil sa tingin niya ay kailangan itong gamitin ng mga kontrabida para protektahan ang kanilang sarili mula sa mga taong tulad niya. Kinuha ni Kinote ang baril mula sa kamay ni Yuri at sinabi sa kanya na ang mga babae ang nagtanggal ng kanyang baluti at hindi siya. Pagkatapos ay tinanong niya kung may nakita ba siya at tumawa ito bilang tugon, dahilan para mapaiyak siya. Nang makita ito, tumalon si Kinote palabas ng bintana at pagkatapos ay nagpasalamat ang mga babae kay Yuri sa pagliligtas sa kanila mula sa multo na sundalo kanina. Pagkatapos ay inalok siya ni Lekti ng ilang damit at pagkatapos niyang isuot ang mga ito, humingi siya ng paumanhin sa panghihimasok sa kanila bago tinanong kung magkakasama ba silang lahat sa bahay. Sinabi sa kanya ni Lekti na iyon ang utos ni Kinote at nang banggitin ni Masora ang katotohanan na hindi tumulong si Rico sa paglilinis, nagsimulang magreklamo si Rico tungkol sa kung paano siya muling naging isang diyosa. Nagsimulang magtalo muli ang mga babae at tumawa si Yuri bago isiniwalat na dati ay pinipilit din siya ni Kinote na gumawa ng mga hindi kanais-nais na bagay noong sinasanay siya nito. Nang tanungin nila ang mga detalye, natarante si Yuri at nang bumalik si Kinote, binigyan niya si Yuri ng isang anting-anting na nakuha niya sa isang magandang tindahan. Tinanong ni Yuri kung bakit niya ito ibinigay sa kanya at sinabi ni Kinote na dahil iyon sa nagmamalasakit siya sa kanya.
Dahil sa mga pisning mas mapula pa sa kamatis, sinabi niya rito na ayaw niya kapag sinasabi nito ang mga mapanganib na bagay na ganoon ng may seryosong mukha at sinabi rin nito sa kanya na maaalala niya ang itinuro nito sa pamamagitan ng pagtingin sa alindog nito tuwing siya ay nasa kagipitan. Nang tanungin ni Masore kung paano mas mapapalakas ng pagsasama-sama ang kanilang kapona. Sinimulan niyang hiwain ang ulo ni Yuri at nagbalik tanaw ito kay Yuri sa mga masasayang karanasan nila noong sila ay isang koponan. Habang papalayo si Yuri, tinanong siya ni Kenoto kung ayos lang ba siya at tiniyak niya rito na ayos lang siya bago niya sinabi sa kanilang koponan na sisirain ng fire team niya ang mga ito kung sakaling makarating sila sa finals. Pagkatapos, nagpanik sina Masore at Lecty dahil mabubuwag ang kanilang fire team kung matatalo sila at pinutol sila ni Rico sa pamamagitan ng pagbanggit na nagugutom na siya. Nagsimulang magluto si Lecty at nang matapos siya, nagulat ang mga babae sa katotohanang mayroon silang chef na kapantay ni Gordon Ramsay sa kanilang bahay. Sinabi ni Masore na gusto niyang magluto siya ulit para sa kanya pagbalik nila sa kanilang orihinal na apartment at tinukso siya ni Rico sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na isang kawawang taong walang trabaho. Ipinaliwanag ni Masore na hindi man lang tumulong si Rico at ang mayabang na ulol ay nagdagdag ng misteryosong sarsa sa kanyang pagkain na sinasabi niyang isang sikretong sangkap na magpapasarap sa lasa ng ulam. Inakusahan siya ni Masore ng paggamit ng lason ngunit nang subukan ni Lecty ang pagkain, sinabi niyang masarap ito at kinumpirma ni Masore na masarap ito matapos niya itong subukan mismo. Nang tanungin ni Masore kung paano siya mapagkakatiwalaan ni Lecty para maglagay ng kakaibang timpla sa bibig niya, sinabi ni Lecty na nagtitiwala siya kay Rico na hindi gagawa ng anumang hindi naaangkop sa kabila ng kanyang kakaibang ugali. Habang nagtatawanan sila, nagsimulang magtanong si Masore kung siya ba ang walang kwentang tao sa grupo. Kinabukasan, nagsanay ang trio ng mga airhead at nabigo si Masore sa pag-aalaga ng mga balloon beetle sa paligid niya. Nabigo rin siyang tumulong sa kusina habang kumakain at personal na ipinaliwanag ni Rico sa kanya ang wastong paraan ng pag-atake gamit ang kanilang bagong porma sayon. Sa araw ng paligsahan, nagtipon ng mga furry team sa arena at si Frian ang nagbigay ng pambungad na talumpati. Pagkatapos, inilabas ni Kinata ang mga babae at sinabihan silang magpahinga bago ang kanilang unang laban na magaganap kinabukasan. Nang gabing iyon, pinag-aaralan ni Masore ang kanilang mga taktika sa labanan nang dumating si Rico at sinabihan siyang magpahinga. Nagsimulang magtalo si Masore at sila ay nagambala ni Lecty na nagsabing sira ang makina ng kanilang generator. Pagdating nila sa silid, madaling inayos ni Masore ang makina gamit ang kanyang mahika bilang bagong pinagmumulan ng kuryente ngunit muling uminit ang makina. Ilang minuto ang lumipas, sabay-sabay na naligo ang mga babae at nagsimulang magreklamo si Masore kung paano niya pinapansin kung matalo sila dahil nakapasa na sila sa pagsusulit. Pagkatapos ay tumakbo siya palabas ng silid na iyon at nagsimulang umiyak dahil sa mga masasakit na salitang sinabi niya sa kanila. Kinabukasan, napansin ni Kenoto na walang tao sa mga stand dahil walang may pakialam sa laban sa pagitan ng mga E-ranker at nang tanungin niya si Masore kung nasisiyahan ba siyang mamuhay kasama ang kanyang mga partner, nagsimula siyang magreklamo kung gaano siya kawalang silbi kumpara sa kanila. Nagsabi si Kenoto ng ilang nakapagpapasiglang salita sa kanya bago siya pinaponte sa iba. Nang magsimula ang laban, agad na nagpakawala si Masore ng isang strike blaster ngunit nikailag ang kanyang mga kalaban at isa sa kanila na nagngangalang sila ay nagsimulang magpasabog sa kanya. Gumamit ang mga kalaban ng isang combo move para paliparin siya bago pa siya maabutin ni Rico at Lecty. Habang nakikipaglaban si Rico at Lecty sa mga kalaban, nagsimulang makaramdam ng kawalan ng silbi si Masore ngunit naalala niya ang mga sinabi ni Kenoto kanina. Matindi ang naging banggaan ni Rico at Lecty laban sa kanilang tatlong kalaban at nagulat si Masore sa kung gaano sila ka-coordinate. Naalala niya na ilang beses nilang sinabi na nagtitiwala sila sa isa't isa habang nagsasanay sila at napagtanto niya na kailangan niya silang pagkatiwalaan. Pagkatapos ay pinaputok ni Masore ang kanyang pinakamalaking strike blaster sa kanilang mga kalaban at sinabi ni Kenoto na nakapasa siya sa kanyang pagsusulit. Ang kalabang koponan ay ang Code at Furry Team 6 ang idineklarang panalo sa laban dahilan para sama-sama silang magdiwang. Samantala, ipinahayag ni Noe na malapit na niyang makuha si Yuri bago tinurukan ang sarili ng isang mahiwagang sangkap na lalong nagpabaliw sa kanya. Sa kanilang pangalawang laban, madaling natalo ni Masore at ng mga babae ang kanilang mga kalaban at kalaunan ay tinalo nila ang isang koponan na may ranggong C na nag-iwan sa kanila ng pwesto sa semifinals. Inakala ng kanilang pinakamalaking hater na si Frian na swerte lang ang resulta habang pinapanood niya sila ngunit madaling nalampasan ng mga babae ang kanilang semifinal match sa pamamagitan ng pagtalo sa isang koponan na may ranggong B.
Nang makita ito, muntik nang sumabog ang gasket ni Frian at nagdiwang ang mga babae nang may luha sa kanilang mga mata habang inihahanda ni Hinata ang sarili para sa susunod na paghaharap na laban kontra sa fur team ni Yuri. Pagkalipas ng ilang oras, inilabas ang buwanang magasin ng paaralan at ilang estudyanteng nakabasa nito ang nagulat nang makita nila ang balita na mabubuwag ang Six kung matatalo sila sa finals. Nang gabing iyon, magkasamang nagpapatrolya sina Chloe at Lloyd sa isang madilim na eskinita at itinuro ni Chloe na inilantad ni Frian ang kanilang kasunduan bilang isang paraan upang ilagay si Hinata sa isang posisyon kung saan hindi siya makakagawa ng mga dahilan kung sakaling matalo siya. Pumayag si Lloyd at sinabing naaangkop din ito kay Frian. Samantala, naglalakad si Lekdi sa pasilyo ng paaralan at nang maalala niya ang lahat ng pinagdaanan niya kasama si Hinata, napagtanto niya na nakatulong ito sa kanya ng kaunti upang magbago. Napagpasyahan niyang mananalo siya sa finals kinabukasan kahit ano pa ang mangyari. Kasabay nito, naglakad si Rico papunta sa lugar kung saan niya nakilala si Hinata at matapos niyang maalala ang lahat ng pinagdaanan nila, inamin niya na mahusay ang ginawa nito. Sa pagsasanay sa kanila sa ngayon. Sa dressing room, tinitigan ni Masora ang kanyang kasuotan habang iniisip kung paano siya dati ay isa lamang hanggal na Angry Bird at naalala niya ang lahat ng kanyang karanasan kay Hinata na nagpaisip sa kanya na inilapit siya nito sa kanyang pangarap na maging isang Sky Wizard tulad ng kanyang ina. Pumunta siya sa track at nakakagulat na sumama sa kanya si Lekdi doon. Dumating din si Rico at nagpasya ang mga babae na tapusin ang kanilang pagsasanay habang nakikinig sa kanila si Hinata mula sa labas. Kinabukasan, ipinaalam ni Lloyd kay Chloe na wala siyang nakitang misteryosong tao sa seksyong kanyang minomonitor at sinabi ni Chloe na malinaw din ang lahat sa kanilang lugar. Nang magsimula ang finale, lumabas si Hinata papunta sa arena kasama ang mga babae at ang siksik ang mga tao pati na rin ang mga live camera ay nagparamdam sa mga babae na parang nasa isang World Cup final sila. Nagsimulang magpanik si Lekdi ngunit pinakalma siya ni Hinata at napansin nila na galit sa kanila ang mga tao. Nang dumating ang team ni Yuri na Fire Team 2, nagkagulo ang mga tao at nagsimulang makaramdam ng pag-iisa ang mga babae hanggang sa mapansin nila na ang unang team na kanilang pinalakpakan ay nagsimula ng isang mini fan club para sa kanila sa mga stand. Natuwa ang mga babae nang makita ito at nang makita ni Masora na itinatango ni Hinata ang ulo ni Lekdi, nakaramdam siya ng selos. Nang magsimula ang laban, sinabihan ng pinuno ng Fire Team 2 na nagngangalang Lily ang kanyang mga kasamahan sa koponan na pamwesto na at nang may handa na nila ang kanilang porma sayon, sinimulan nilang pasabugin sina Masora at ang iba pa. Naiwasan ni Masora ang kanilang mga pasa at nakipagsagupaan si Lekdi ng mga espada laban sa isang babaeng may espada sa koponan ni Yuri na nagngangalang Sasha. Sinubukan ng kasamahan ni Sasha na si Greg na takpan si Sasha sa pamamagitan ng pagpapaputok ng ilang palaso kay Lekdi ngunit naiwas ni Lekdi ang mga palaso na nagdulot ng pagsabog na pansamantalang hamarang sa kanyang paningin. Sinubukan ni Sasha na samantalahin ang pagtama ng huling suntok ngunit pinigilan siya ni Rico sa pamamagitan ng pagpapaputok ng kanyang espada. Sa labas ng arena, nagrereklamo si Chloe dahil hindi siya nanunood ng laban ngunit sinabihan siya ni Lloyd na tingnan ang likurang gate para sa sinumang nanghihimasok. Sa arena, hinabol ni Lily si Masora at naiwasan ni Masora ang lahat ng kanyang mga suntok habang tinutokso siya. Sa kalaunan ay nakarating sila sa isang lugar kung saan pinaputokan ni Rico si Lily ng direkta at nakaiwas si Lily ngunit nagbigay ito ng pagkakataon kay Masora na sumugod sa kanya. Gayunpaman, isang atake ang ibinato ni Lily sa pamamagitan ng paggamit ng talong mula sa kanyang baril na bahagyang ikinasugat ni Masora nang sinubukan niyang iwasan ito. Pagkatapos ay isiniwalat ni Lily na hinulaan ni Yuri ang lahat ng nangyari sa ngayon at sa harap ng korte, sinabi ni Yuri kay Hinata na inaabangan niya ang pagsira sa mga plano nito. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang koponan na tapusin ang kanilang mga kalaban at tinalo ng kanyang koponan ang koponan 6 hanggang sa lumipad si Masora pataas sa kalangitan at inihanda ang kanyang mahiwagang espada para sa isa pang strike blaster. Nagsimulang magyabang si Yuri kung paano naiiwasan ni Lily ang striker blaster at madaling makalapit sa distansya at sumugod si Yuri kay Masora. Sinabi ni Hinata na nakagawa siya ng isang nakamamatay na pagkakamali. Nang lumingon si Yuri, napansin niyang nasa isang tuwid na linya siya kasama ang kanyang mga kasamahan sa koponan at natatakot silang matatalo silang lahat dahil doon gamit ang isang strike blaster ngunit sa halip ay sinubukan niyang saksakin si Lily. Nagalit si Lily sa panlilinlang ni Masora at sumugod sa kanya habang sinabi ni Hinata kay Yuri na ang laban ay naganap ayon sa plano niya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na si Masora ay naging mangangaso habang si Lily ay isang mabangis na halimaw at hinabol ni Lily si Masora sa paligid ng arena hanggang sa makarating sila sa isang lugar sa kalangitan kung saan napansin ni Lily na nakahanay na naman siya kasama ang kanyang mga kapareha.
Naisip niya na isa na naman itong kalokohan kaya tinawag niya ang kanyang espada ngunit pinasabog siya ni Misori gamit ang Strike Blaster at ito ang nagselyo sa panalo para sa 6 na puntos. Natigilan ng mga tao at nang ipahayag na ng announcer ang mga nanalo, kinuha ni Noah ang mikropono at sinabing maganda si Yuri kahit na nawawala ng pag-asa. Kasabay nito ay tumunog ang alarma at inanunsyo na isang air raid alert ang inilabas sa mist gun na nangangahulugang lahat ng hindi mandirigma ay kailangang lumikas sa pinakamalapit na silungan. Napagtanto ni Chloe at Lloyd na isang maling alarma ang ginawa ng nanghihimasok at dinagtagal ay lumitaw si Noah sa arena. Nagsimula siyang umakto na parang baliw habang pababa at napansin ni Misora na ang kapangyarihang taglay niya ay katulad ng ginamit ni Kenote sa pagtalo sa Chimera. Nakilala siya ni Yuri at sinubukan niya itong hawakan ngunit pinigilan siya ni Kenote at sinipa papunta sa mga stand. Sinubukan ni Kenote na tumakas kasama si Yuri ngunit naharang niya sila at sinabihan ni Kenote si Yuri na tumakas habang hinaharap niya ang baliw. Naglabas si Noah ng ilang mga kalat kay Kenote at sinubukan niyang umiwas ngunit isang piraso ng bakal ang nasugatan niya sa binti. Pagkatapos ay lumitaw si Noah sa harap ni Yuri at sinubukan niya itong pabagsakin gamit ang kanyang espada ngunit binasag nito ang talim gamit ang kanyang hubad na kamay. Nang sinubukan niyang sumunggab dito, napabagsak siya ni Misora sa lupa na nagulat nang hindi siya mapatay ng strike blaster nito. Tinanong ni Kenote ang mga babae kung bakit sila sumali sa laban at sumagot si Misora na dahil ayaw nitong lumaban siyang mag-isa. Gayunpaman, sinabi ni Kenote na hindi na kailangan dahil may mga kaibigan siyang tutulong sa kanya at saka lamang nagpaula ng bala sina Lloyd at Chloe kay Noah. Napansin ni Noah na natanggal ang kamay niya at inalok siya ni Kenote ng pagkakataong sumuko ngunit ibinalik niya ang kanyang kamay at nag-transform sa isang asul na bersyon ng Venom. Napansin ni Lloyd at Chloe na ang balat ni Noah na parang halimaw ay halos kapareho ng katawan ng mga Devil Beetle at pagkatapos ay lumikha siya ng isang madilim na buhawi sa paligid niya at ni Yuri na nag-deflect sa lahat ng atakeng pinaputok nila sa kanya. Nang mahawakan ni Noah si Yuri, lumapit si Kenote at ang kanyang mga kasamahan upang iligtas ngunit pinalipad niya ang mga kasamahan gamit ang isang wind attack at lalo lamang itong ikinagalit ni Kenote hanggang sa punto kung saan muling na-activate ang kanyang madilim na aura na naging dahilan upang gumaling ang kanyang nasugatang binti habang siya ay nakatayo. Sinabihan niya si Noah na itigil ang pananakit sa kanyang mga paboritong estudyante at pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang maitim na espada na ginamit niya sa pagpapaputok ng isang madilim na putok sa kanya. Sinubukan ni Noah na ilihis ang putok ngunit naputol nito ang kanyang kamay na may palakol at nag-iwan ng marka sa kanyang mukha. Pinuri siya ni Noah at muling binuhay ang kanyang naputol na paa bago sumugod kay Kenote. Niharang ni Kenote ang kanyang atake gamit ang isang malakas na tama niya at dito napagtanto ni Noah na gumagamit din si Kenote ng kapangyarihan ng Devil Beetle. Sinabi ni Kenote na naawa siya kay Noah dahil sa mga bulong-bulungan na nakakaakit sa kanya at nagulat si Noah sa katotohanang pinili ni Kenote na kalabanan ang mga puwersa ng kadiliman kaysa sumama sa kanila. Sinabi ni Noah na magugulat ang publiko kung malalaman nilang may isang tao sa Special Duty Furry Team na biniyayaan ng madilim na kapangyarihan at sinabihan siya ni Kenote na tumahimik bago muling makipag-away sa kanya. Pagkatapos ay hinawakan ni Noah ang mga braso ni Kenote at dinurog ang mga ito hanggang sa mabitawan niya ang kanyang espada. Nang sinubukan niyang patayin si Kenote gamit ang kanyang talam, dumating si Lecty at pinutol si Kenote, dahilan para mapabuga ni Rico ang brasong ginagamit niya sa paghawak kay Yuri. Nang magsimulang magbagong buhay si Noah, sinabihan ni Kenote si Yuri na umatras mula sa kanya. Habang nagsisimula silang lumipad palayo, pinasabog ni Noah ang kanyang talam ng galame kay Yuri ngunit bago pa ito makatama sa kanya, dumating si Kenote at tinamaan. Nang bumagsak si Kenote sa lupa, nagsimulang magdiwang si Noah habang tinawag siya ni Yuri na may luha sa kanyang mga mata. Sinabihan ni Kenote si Yuri na tumakas at kumilos si Noah upang patayin siya, dahilan upang manginig si Yuri sa takot ngunit tiniyak sa kanya ni Misora at ng mga babae na ililigtas nila siya. Nang marinig ito, naalala ni Yuri ang ilang nakapagbibigay inspirasyong salita na sinabi sa kanya ni Kenote kanina at nag-udyok sa kanya na huwag sumuko. Nang tangkaing ihiwalay ni Noah ang ulo ni Kenote mula sa kanyang mga balikat, pinigilan siya ni Misora at Rico gamit ang mga suntok. Kaya sinugod niya sila ng buong-buo ang balak na gawing hiwa ng pizza ang mga ito ngunit hinarang din siya ni Lecty. Nang ipadala niya ang kanyang talam ng galame kay Lecty, naiwas ito ni Rico, dahilan para makaabante si Lecty at binigyan niya si Misora ng hudyat na magpaputok ng ilang beses kay Noah. Ang mga putok ni Misora ay lumikha ng usok na nagbigay daan kay Lecty na atakihin si Noah ngunit natigilan siya nang makitang nabali ang kanyang talam nang tumama sa balat ng halimaw. Nang mapansin ito, sina Misora at Rico ang nagtago sa kanya at pagkatapos niyang tumalon palayo kay Nico, ngumiti ito sa kanila sa isang nakakatakot na paraan.
Sa lupa, naramdaman ni Kinote na mabuti na nakikita sila ni Noah bilang mahihinang kalaban dahil magiging mas maingat siya sa kanyang mga pag-atake. Nang sandaling iyon, nagkaroon ng pakpak si Noah at lumipad sa himpapawid kung saan napansin niya na wala na si Yuri sa kanyang paningin. Hiniling niya sa kanila na ibigay ang lokasyon ni Yuri kapalit ng kanilang buhay ngunit dumating si Yuri na suot ang kanyang gamit pang combat at hawak ang kanyang sibat. Tuwang-tuwa si Noah na makita siya ngunit hindi siya nag-aksaya ng oras bago itinutok ang sibat sa kanya. Napansin niya na ang katawan nito ay naghihiwa-hiwalay mula sa loob at ipinaliwanag niya na ang kanyang sibat ay pinangalan ng Trishula na may high-frequency oscillation mechanism na pumuputol ng materya sa antas ng molekula. Inaangkin niya na ito ay pangunahing idinisenyo upang harapin ang mga banta ng Chimera at pagkatapos ay bumagsak si Noah sa lupa nang magkahiwa-hiwalay ang kanyang katawang halimaw. Sa lupa, itinutok ni Yuri ang kanyang espada kay Noah habang sinasabihan itong sumuko ngunit sinugod siya ng kaawa-awang hanggal, dahilan para mapilitan itong ibato ang kanyang sibat sa kanya. Nang makalapit siya kay Kinote, sinabi ni Kinote sa kanya na sumasayaw ito sa kanyang palad at sa wakas ay tuluyan ng bumagsak si Noah. Pagkatapos, pinuri ni Kinote ang kakayahan ni Yuri at tiniyak sa kanila na hindi malala ang kanyang pinsala. Nang makita niyang dumaan si Frieren, tumakbo siya kasama ang kanyang mga estudyante upang maiwasan ang pag-angkin ng kredito para sa labanan laban kay Noah. Maya-maya, ipinaalam ni Kinote sa mga batang babae na nagpasya si Frieren na palayain sila o ang kanilang mga kasong pagsira ng pribadong ari-arian sa halip na bigyan sila ng 2 ranggo na tulong na ipinangako sa kanila sa pagkapanalo sa paligsahan. Nang tanungin nila ang tungkol sa mga magagandang armas na ipinangako sa kanila bilang mga premyo, ipinakita niya sa kanila ang ilang mga piraso at ipinaliwanag na ang mga armas ay nawasak sa pagsabog noong kanilang labanan kay Noah. Pagkatapos ay ipinakilala niya si Yuri sa kanila bilang miyembro ng Fur Team 6 at naglaro silang lahat. Pagkalipas ng ilang araw, ang mga kababaihan ng Fur Team 6 na ay sabay-sabay na lumipad patungo sa isang misyon habang nakangiti sa kanila si Kinote mula sa malayo.